Hello Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. And kung bago kayo dito, welcome na welcome din po kayo. Thank you po sa inyong suporta. I truly appreciate it and God bless you all. Tingnan po natin ngayon ang mga mensahe for October 8 for Cancer. Una mensahe ninyo, to be fair. Ayan. So, parang may ano dito, may fairness of decisions na siguro inaasahan kayo or maaring kayo mismo, no? Ang gagawa nun. Maaring yun ang gusto ninyong mangyari talaga. Maging fair sa lahat, no? Maaring yan din ang expectation ninyo towards other people, towards something, towards a decision na maaaring hinihintay ninyong lumabas, no? Maaaring ganon. There should be justice, there should be fairness, yung mga ganon. Maaari din dito na balance, no? Balance ang hinihingi ng sitwasyon na to or ng mensaheng ito para sa inyo. Bring the balance back in your life, Cancer. Kasi siguro may imbalances na nagmamanifest sa buhay ninyo ngayon. Kaya you're being advised here or you're being reminded here na balansehin ninyo ang lahat sa buhay, Cancer. Hindi pwedeng few areas lang ng buhay ninyo ang inaasikaso or binibigyan ng pansin. But, there are other things na nangangailangan din ng iyong atensyon, no? So, balance should be back, no? Sa buhay ninyo, yun ang request nito, mensaheng ito para sa inyo. TikTok, ayan, so time is ticking, parang yun ang sinasabi nito sa inyo. And the divine timing has come. Ayan, Cancer, divine timing. Now is the perfect time na, para gawin ninyo yung mga dapat ninyong gawin. Kung ano man yung parang tinatry ninyong ma-manifest dito, maaaring mag-manifest na yan, no? Because the divine timing has come. Perfect timing na to para siguro ma-experience ninyo din yung kailangan ninyong ma-experience. Maaaring you're working towards prosperity, abundance, financial success, maaring ganon, then maybe, yun talaga ang dadating sa inyo sa ngayon. Maaring yun talaga ang mag-unfold sa buhay ninyo. So whatever it is that maybe you are expecting or that maybe you are working on for so long, maybe, no, Cancer, yan ang maaring mag-unfold na sa ngayon sa buhay ninyo. So good luck to that. Mending, this is a time also for healing, for mending. Siguro may mga kayo, may mga hindi kayo pagkakaintindihan with another person. Maaring person ninyo, kaibigan, kapamilya, someone na minahal ninyo. It feels like to me na gano'n ang sitwasyon dito na nagkaroon kayo ng rough patch with that person. Pero ngayon, ngayon, maaaring magkausap na kayo. There is going to be mending na you will come up with a peaceful resolution dito with that person, Cancer. Yun ang akin napipick up. And maybe kayo yung mag-i-initiate, ng conversation with this person, no? So that's very sweet of you, Cancer. Magbabati na kayo, magkakaayos na kayo. A change in the wind. Ayan. So, there's going to be a change of direction dito for some of you, Cancer. Maaring ito ay related sa napagdesisyonan ninyo na, no? Maaring there is something na nabuo na ang isip ninyo na doon na kayo pupunta, yun na ang gagawin ninyo, yun na ang plano ninyo, but maybe new ideas comes up, maaring new inspiration, new perspective might arise, at kaya kayo magkakaroon, mag-change of mind kayo dito, no? May change of mind, change of heart dito, kaya you are redirecting, no? Kung saan man dapat kayo pumunta, may redirection dito na mangyayari. Merong pagbabago ng direction dito sa path na tatahakin ninyo, Cancer, okay? We have co-create. Ayan. So, this is a reminder for you, Cancer, na you are co-creating with God, no? Your reality. You are co-creators, no? With your reality. Ikaw at saka ang Panginoon, ang Divine Universe, no? And this is a reminder for you na hindi lang tayo hihintay ng kung ano ang mangyayari sa buhay natin. 'Di ba? Hindi tayo nagdadasal lang at
aasang mangyayari na ang dinadasal natin. Hindi ganon ang ganap. Hindi yun ang sinasabi ni Co-Create. Dito, nire-remind sa atin ito ngayon, Cancer, na we are co-creators with our reality, with God, no? Kaya, may kasabihan, 'di ba? Lagi nating alalahanin ang kasabihan na nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa, 'di ba? So this is it. This is exactly it. Na hindi lang tayo magdadasal at makikiusap sa Panginoon na God, tulungan ninyo ako na ganito, mangyari ang ganito. Kaya nga sinasabi natin, tulungan ninyo ako, because ibig sabihin na you are doing your part as well dito sa equation na to, 'di ba? Tayo yung mag-execute dito. God is directing us on what to do, what is best for us, yung mga ganon. So, yun ang yun ang co-creation natin ng ating realidad. Hindi lang tayo maghihintay, magdadasal, at maghihintay ng mangyayari na God is doing it for us. Hindi. We should also do something about that, no? Kailangan din nating mag-execute dito sa earthly realm kung anong sa tingin natin ang makakatulong doon sa ating mga dasal para mangyari yon, no? Because napakahalaga na pag nagdadasal tayo, humihingi tayo ng tulong sa divine universe na mangyari kung ano man ang gusto nating mangyari. We should also listen to the divine guidance, because God is going to direct us kung ano yung kailangan nating gawin, saan tayo dapat pumunta, what are the things that we need to look after, yung mga ganon, no? Nang sa gayon, makarating tayo doon sa kung ano man ang gusto nating marating, kung ano man ang gusto nating mangyari sa buhay natin. Okay? So, Cancer, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. And kung bago po kayo rito, welcome din po kayo. Thank you po sa inyong suporta. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan po natin ngayon ang mga messages ninyo for October 8. Ayan. So, yun ang mga paunang cards ninyo. Higher power. Ayan. So, yung intuition ninyo is on point, is heightened. Sa ngayon is highlighted, is Scorpio. Kaya napakaganda nito. You are so blessed, you know. Alam mo, Scorpio, laging sinasabi sa inyo na you have the most powerful, psychic abilities, 'di ba? Laging napakahaba ng radar ninyo, napakalakas ng inyong radar. Kaya ngayon din, sinasabi din sa inyo ng higher power na may mga downloads, no? Kayong matatanggap. Kaya pay attention to the intuitive messages that you are receiving, dahil talagang daming downloads sa maaring dumating sa inyo dito in order to guide you, no, sa pag-navigate ninyo ng iyong current circumstances, no? So pay attention to that. Pay attention to the signs, symbols, synchronicities, and intuitive messages that are being sent to you, Scorpio, because yun ang makakatulong sa inyo sa inyong sitwasyon. Ano man ang sitwasyon ninyo, you are always being guided. Kaya ayan, may mga importanteng gabay na ipapadala sa inyo ang divine universe sa ngayon, no? Balance will be back in your life, Scorpio, around this time. Yan ang sinasabi ng second card ninyo, na maibabalik na ninyo ang balanse sa buhay ninyo, no? You will be making sure na ngayon na balance is back. Everyone and everything is fair dito, at saka order will be back in your life na dito. Sisikapin ninyo na maging maayos na ang lahat, no? Maaari din ang iba sa inyo is facing an important decision dito, and you are going to make sure na sa paggagawa din ninyo ng decision na yan, you want to ensure that there is fairness sa magiging decision ninyo. Kaya napakaganda din, ano? Maaring yung guidance na to na ipinapadala sa inyo ngayon, Scorpio, is to guide you on how you can make a fair and sound decision, no? Flexible card, yan, you are going to be very adaptable, very flexible around this time, no? Maaring kasi na yan din ang requirement ng inyong circumstances na ngayon, na you can't just stay in one place, you can't just
push kung ano man yung gusto ninyong mangyari, but you need to be flexible, no? You need to adapt to the environment. You also need to adjust kung ano man ang mga gusto rin, or kung ano din yung mga input din na binibigay o sinishare ng ibang tao sa paligid ninyo, no, sa iyo. Kaya you will be flexible and you will be adaptable around this time, so which is really beautiful. Nang sa ganon, hindi lang kayo ang masusunod, 'di ba? Hindi lang yung gusto ninyo ang masusunod dito, but also you will be very receptive then about the input na manggagaling din sa ibang tao for the good of all, no? So that's really beautiful. We have observer. Ayan. So ang iba sa inyo dito, Scorpio, you are just going to observe. You're just going to pay attention to what is happening around you. Maaring hindi ito ang execution time ng mga bagay-bagay. Hindi ito yung execution time ng mga plano ninyo. You need to observe further. You need to make plans further. Maaring ganon, para sa ikakatagumpay ng kung ano man ang inyong plano. Kaya parang dito ang gagawin ninyo eh. You're going to step back a little, no, in order for you to gain more knowledge, to gain more perspective, no, or different perspective na makakatulong dito sa inyong sitwasyon sa ngayon. So what else? We have co-create, and this is a very important reminder for some of you dito is Scorpio, na we are co-creating with God, no? Our reality. We are co-creating our reality with God. Pinapaalala ito sa atin na hindi tayo lang, hindi lang tayo nagdadasal na, Lord, please help me na sa ganito, ganyan, no? And maghihintay na lang tayo ng kung ano ang mangyayari, no? Maaring umaasa na lang ang iba sa atin dito na si God na ang gagawa ng lahat, no? ng dinadasal natin. No, it's not that. Ang nire-remind sa atin dito ng co-create card na to is nire-remind tayo na nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa, 'di ba? Nagdadasal tayo na tulungan tayo. See? Take note of the word tulungan tayo sa mga dasal natin, because talagang nagtutulungan tayo, 'di ba? Tinutulungan tayo ni God. Tayo yung gumagawa dito sa earthly realm ng kung ano dapat gawin. We are executing the moves, 'di ba? The steps. And si God ang nagda-direct sa atin kung ano ang dapat nating gawin. Si God ang nagbibigay sa atin ng direction, where we are heading, what are we going to do, 'di ba? Kaya nga nagtutulungan tayo. So, it's extremely important for us as well dito, Scorpio, na kapag nagdadasal tayo, humihingi tayo ng tulong sa Panginoon, then we should also do our part, no? Unang-una, pakinggan natin kung ano ang gabay sa atin, because He is going to direct us to where we need to go, to what we need to do para mangyari kung ano man yung dinadasal natin. No? If it's part of the divine plan, it will happen. Diba? Or otherwise, God is going to direct us somewhere else, no? To a different path, kung yun ang para sa atin. So Scorpio, that's all I have for you for today. I hope nakatulong mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago po kayo dito, welcome din po kayo. Thank you po sa inyong suporta. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan po natin ngayon ang messages ninyo for October 8 for Pisces. Una mensahe ninyo, thinker. Ayan, so malalim ang iniisip ngayon ni Pisces. Maaring may mga kayo ngayon, may mga mental journey na mahaba-haba, no? Parang ganon, malalim ang iniisip ninyo sa ngayon. Maaring you are about to make a decision, or maybe you are facing an important decision sa ngayon, kaya malalim, no? Ang iniisip ninyo sa ngayon. So what else? We have not for you. Ayan. So maybe, ang iniisip ng iba sa inyo dito,
Kasi maaring meron kayong ini-expect na mangyari pero hindi nangyari. Meron kayong expectations about something that didn't happen, no? Hindi nag-materialize, maaring ganon. But, you know what, sinasabi ng card na to, that maybe, you know, yung bagay na yan is not for you. Kaya hindi talaga siya nag-materialize, hindi siya nangyari. But it doesn't necessarily mean na hindi yan nangyari sa ngayon ay totally hindi na yan para sa inyo. Maybe it's not the case. Maybe, no, it's not for you at this time. Kasi lahat naman, di ba, alalahanin natin na lahat naman ng bagay ay may kanya-kanyang timing. Lahat ng bagay ay according to the divine order and timing. No, it's not in our timing but in the divine's timing. So maybe kung ano man ang hindi nangyari dito or hindi dumating, hindi napunta sa inyo, maybe it's not for you at this time, no, or maybe it's really not for you, no. If it's not really for you, no, kahit kailan, then for sure, no, God or the divine universe is preparing something way better than that para sa iyo, Pisces, no? Kaya wag na masyadong iniisip kung ano man ang hindi nangyari, kung ano man yung hindi nag-materialize, because there is always something better na piniprepare ang divine universe for us, no? Lagi naman, 'di ba? Lagi naman na may mga ina-expect tayo na hindi nangyayari, pero tignan ninyo kung manonotice lang ninyo at in God's perfect timing, pag dumating yung para sa atin, talagang sobrang 100-fold na mas bongga kaysa doon sa ine-expect natin or doon sa gusto natin para sa atin, 'di ba? So, yung mga bagay na to, na mga hindi binibigay sa atin at the time na gusto natin, you know, that is just a preparation for us, no? Para doon sa mas bonggang-bongga. Minsan nadi-disappoint tayo, na-frustrate tayo, na nalulungkot tayo, pero pag binigay na sa atin kung ano yung para sa atin, kung ano yung hinanda ng divine universe for us, bigla na lang natin talagang nakakalimutan ang kung ano man yung tulad nito na pangyayari, and naiisip natin na pasensya na Lord, 'di ba? May mga ganon. And thank you very much for this blessing, kasi sobrang bonggang-bongga pa siya kisa doon sa ine-expect mo for yourself, 'di ba? Kaya wag na tayong mag-isip ng malalim masyado. Let's don't dwell on whatever is hindi nangyari sa atin or hindi dumating, or kung ano yung hindi nag-materialize, simply because it's not for us at this time, or maybe hindi talaga yan ang best for us, 'di ba? No place like home, yan ang pangatlong mensahe ninyo ngayon. So be authentic to yourself, no? This is the reminder for you na be authentic to yourself, be honest with yourself, embrace yourself entirely, no? Kung ano kayo, kung anong meron kayo, anong inyong capabilities, ano yung mga skills, talents, and gifts ninyo, be comfortable with them. Embrace it entirely, because this is part of yourself, no? Parte yan ng buhay ninyo, parte yan ng sarili ninyo, no? So, be comfortable with your own skin. Yun ang sinasabi ni No Place Like Home. Because with that, kapag natanggap ninyo, na-accept na ninyo ng buong-buo ang sarili ninyo, lahat-lahat, no? And even your flaws, no? Even your imperfections, it is super liberating. No, it is super liberating. You will be feeling free, at saka iba yung saya, no? Iba yung saya na you are standing by your truth, kung ano kayo, kung sino kayo, kung ano ang meron kayo. 'Di ba? Kapag yon mismo, kung kayo mismo, no, kung what you see is what you get, kumbaga, kung yun ang datingan ninyo sa mga tao, talagang napakasaya ng pakiramdam ninyo, kasi wala kayong tinatago, wala kayong pinoprotektahan sa loob ninyo, yung mga ganun ba, no? So, if you are expressing your truth, if you are living and walking your truth, no, makikita ninyo, Pisces, mararamdaman ninyo na it is very liberating. Kaya sobrang saya ang mararamdaman ninyo na nagiging authentic na kayo sa sarili ninyo. And that is the invitation for some of you dito, no? Building blocks. Ayan. So, ang iba sa inyo dito is
laying a solid foundation, no? Laying a solid foundation on something. Maaring love and romantic relationships ito, or other kind of relationships, or maybe laying a solid foundation in your money, career, and finances naman ang datingan ninyo dito, Pisces. Maari din na yung iniisip ninyo is about this, kung paano kayo maglalay ng solid foundation in those areas. Maaring yun din ang dinidiskarte ninyo sa ngayon, ano? Ito yung gusto ninyo ngayon, yung pagtibayin ngayon yung inyong kaperahan, pag magkaroon kayo ng solido at matibay na financial future. So maaring yun talaga ang pinaghahandaan ng iba sa inyo sa ngayon, Pisces. What else? We have come to the edge. You are taking a leap of faith dito. Some of you are embarking on something new, no, na gagawin. Maaring ano yan? Maaring bagong trabaho, bagong relationship, bagong lugar na pupuntahan ninyo. Maybe may mga changing of place of residence dito for some of you. Maaari din a new level of your relationship ito na papasukin ng iba sa inyo dito. But whatever the case may be, Pisces, you are taking on a new adventure dito. This is all new to you. No, you've never done this before. Maaring ganun ang mga gagawin ng iba sa inyo dito, no? And excited kayo na gawin ito, even if this is new, even if this is requiring you to come out of your comfort zone. You're excited dito because you know na Spirit has your back. You know na tutulungan kayo, gagabayan kayo ng iyong spirit team dito as you embark on this new beginning sa buhay ninyo, Pisces. So good luck. That's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.